Hello mga ka-offloador sa Pilipinas Market. Welcome back to my channel. Maraming daghan salamat sa inyong tanan sa pag-subscribe at pag-view sa ating mga videos. Ngayon ay Friday, last day of trading. Pag-usapan naman natin ang mga bangko. Bangko naman tayo para pira-pira. So, ito yung mga magandang bangko na pag-investan. BDO, Metrobank, BPI, Philippine National Bank, China Bank, Bank of Commerce. So marami yung bangko na pwede mo pang bilhin. Kung ano yung bangko na ginagawa mong saving sa Pilipinas, doon ka mag-open ng account at doon ka rin ah, tapos tawag nito mag-invest, di ba? Kung baguhan ka pa lang sa hindi mo pa alam paano mag-invest sa mga bangko, ay dahan-dahan lang muna, paunti-unti lang muna ang ano mo. So dito ka mag-invest mga stock sa bangko ka muna mag-umpisa para medyo matuto ka konti, mag-aral-aral muna. So para pinaka the best na safety ay dito tayo sa bangko So katulad nito ni BDO, ang may savings ka na account sa BDO, online naman 'yan. So magbukas ka ng trading account naman kay BDO. Tapos may mga online broker naman diyan na pwede niyong ah, kayo transact So Metrobank, so ano bang nangyayari sa kanila ngayon? So ito yung mga kung gusto mo hanapin mo tong website na PSEI. Siguraduhin mo lang na may pse.com.ph ang website, yan. So makikita mo yung mga broker, puntahan mo yung trading, tapos click mo online brokers. So meron kang makikita ditong mga online brokers. Ito yan sila. So kung BDO ang bangko mo, pwede ka mag-open dito kay BDO Securities. Kung BPI naman, pwede ka mag-open kay BPI Securities. Click mo lang yan, yung mga ganyan. Click nyo. Tapos, anuhin nyo yung mga requirements. Una requirements din, passport or picture or signature. So, mga TIN parang kailangan din. So, China Bank naman, meron din. First Metro, meron din. Land Bank, meron din. So, RCBC, pwede ka rin mag-trade yan. So, yan yung mga bangko na online na pwede So, itong PNB, meron din yan sila pero hindi sila online, wala silang online So, tara let's umpisa natin si Bank of Commerce. Dito tayo sa medyo konti. So, Bank of Commerce, up naman siya ng 0.18%. So, ang sabi natin dati si Bank of Commerce ay gumagawa siya ng cap pattern at gumagawa na siya ngayon ng cap handle So, long term naman na investment mo kay ang target price niyan dito sa 18, yung lalim lang dito ng So, gano'n lang naman 'yan dito sa Philippine stock market talaga, bihira lang yung pili kang mag-day trade o pwede mag-swing, swing trader ka, pwede. Tapos or long term, pero day trade mahirap, malabo, hindi ganong lumilipad yung mga stock hindi tulad sa US market. So yan si Bank of Commerce. Pero bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel kung hindi ka pa nakapag-subscribe. Tapos click the bell button Yan. So next is China Bank. Ito kung may ka rin ni China Bank. Buksan mo si China Bank, meron ding yan si China Bank, may online broker siya, China Bank Securities 'yon. Pwede ka doon magbukas sa kanila. So kung may online savings ka na, so doon ka punta ka, hanapin mo yung China Bank Securities na so si China Bank, ang sabi natin pa rin ay gumagawa siya ng burahin natin yung mga drawings. So ganyan yung makikita mo sa sa stocks. So kung kung matuto ka, nood ka lang sa YouTube, marami diyan nagtuturo sa mga pattern. So ako ginagawa ko diyan, tinitingnan ito dahil nasanay na ito ay isang bullish plug ang pino-form niya Ganyan yung pino-form niya, bullish plug, yan. So ito, yan siya yung ko, ayun. So plug na yan siya, na porma, di ba?
bullish flag yan. So, ang ano kasi pag bullish flag, itong poste na yan, so yung poste, dalhin natin yan doon sa taas. Dalhin natin dito. So, yun yung maging target price natin, ano? So, pwedeng diyan muna or pwede ding diyan gusto mo na medyo mataas-taas, so diyan lang muna tayo para hindi gaanong exaggerated. So, si China Bank ay nag-ano lang naman siya, eh. So, nag-up and up, down yung presyo, ano. So, up, down. So, pwede pa rin siyang itong ano presyo na 'to, nagkunso-kunso siya diyan, eh. So, pwede din diyan si China Bank, puwedeng bumaba 'yan kasi yung trendline natin nandito pa, eh. Or pwede din talagang kung malakas na, siguro ngayon medyo ano na yung ano, kasi 'di ba, tawag nito ay nagkapirmahan na yata kagabi o kanina o ngayon ba ng mga peace, deal ano, yung mga ano, yung mga puntos na kailangan na pagkasunduan. So, kung nagkapirmahan na yon ay itong mga bangko, ang mga financial institution, mga bangko ay maaring humataw na 'to kasi nga, bumaba ng ano, mga interest siguro o yung inflation. So, ang tendency yung mga tao ay gusto na mangutang ulit, parang gano'n. So, may pag-asang humataw yung mga ano. So, ito yung tutukan ng mga foreigner investor din, ano. So, ito si China Bank puwedeng bumaba diyan or puwede ding umangat, 'di ba? Puwedeng umangat 'yan siya doon sa taas papunta. So, 'yun yung target price natin kay, China Bank, itong, ₱100. So, 'yan si China Bank. So, ito ang nakaganda kasi sa mga ano, itong Bank of Commerce namimigay. Ito kasi, ang kagaganda nitong mga bangko kasi namimigay sila ng mga dividends, 'di ba? Eh, last itong kahapon, si ano, si Bank of Commerce meron siyang 0.45 na ibibigay, matanggap mo siya ngayong 15 July 26. So, ano 'yan, dividends 'yan siya matanggap mo. So, si Cebu Pacific naman meron na siyang, namigay din siya nung April. So, natanggap nila nung May 14, 2026 ang ano. So, kwentahin natin mamaya yang ano, yang dividends, paano yan ang kwentahan mamaya. So, panoorin mo lang 'to, tuloy-tuloy ka lang manood, ano. So, next naman si Philippine National Bank. So, kung si Philippine National Bank, meron kang hawak, may savings ka, eh, hatiin mo yung savings ano, yung alright, 10,000 kada buwan ang sahod mo. I mean sahod, yung savings mo, yung 5,000 doon, eh, ibili mo kay Philippine National Bank para naman lumago yung pera mo. Kasi una sa paraan na para lumago ka nga, yung namimigay sila ng dividends, eh, 1.1 tuwing June. So, si Philippine National Bank, ano yata yan, 4 na beses 'to namimigay, yan, oh. So, meron na siyang March, June, meron naman siyang September. So, last niyang ano, 3 beses lang. So, September naman yung last niyang bigayan, ano. So, kwentahin mo yan, 1.1, 1.65. So, almost ₱5 ano, kada taon ang binibigay nila sa kung ilan yung hawak na share mo. Kung may 1,000 share ka na hawak, multiply mo ng ₱5. So, may ibig sabihin sa isang taon may matanggap ka na 5,000, 'di ba? So, saan ka pa kung mga ano. So, 'yan yung paano ano, so mamaya i-detail pa natin 'yan, yung mga ano diyan. So, si PNB gano'n pa rin ang ano natin pananaw dito, bullish, target price is 60 sa ating mga broker, pero bullish flag pa rin yung ginawa niya, ano. So, sabi natin kay PNB, puwedeng umangat diretso, puwede ding bumaba dahil nitong may sell order block diyan, itong kulay gray dati 'yan, eh. Tapos nagkaroon na naman siya ng pula na sell order block. So, bumaba siya ano. So, sinubukan niyang bumabawi. So, ang si Philippine National Bank, ang ano lang talaga nito is, kailangan niyang i-break itong 58.5, 'yan siya, 58.5 ano, 'yan, yung kailangan niyang i-break. At saka mag-hold siya dito sa 'yan na 'yan, yung 56.05. So, puwedeng mga gano'n-gano'n lang 'yan si,
PNB. Baka magkonso-konso muna 'to dito, bago siya hataw do'n sa taas ano. Merong mga sell order block diyan na i-trigger, eh. So next is BPI, sige ito si BPI. So si BPI ay meron siyang ngayon ang bayaran, eh. So noong June, 3 of June nagkaroon sila ng 2.58 na, dividends ano. So ngayon, kahapon, pero wala pa akong na-receive na email, eh, na natanggap ko. Baka mamaya minsan ma-delay-delay konti yung ano, eh. So meron tayong 2010 plus 760 ano. So meron akong kabuuang 2,770 na share na kay BPI. So magkano matanggap ko niyan? So meron akong, may pamimigay sila na 2.58. So itong 2,760, so nabuo yan, ipon-ipon, eh, paunti-unti nabili ano. Kasi yung 2010, ano yan siya, eh, presyo, eh, ano natin ano, 2010 times 126.12 yung presyo, average na yan, eh. So meron akong 253 na ano, plus meron pa akong 760 plus 760 na by 131.58. So may ano, magkano ba na ano na yata, 760 times 131 na lang, so may 99. So may almost 300,000 ako dito kay BPI na hawak. So yung 300,000 ko, tutubo yan siya ng ano, kasi meron akong 2,770 times 2.58 na share. So tumubo siya ng 7,000, di ba? Sa ngayong taon na 'to. Plus, dalawang beses yan siya mamimigay. December meron pa siyang pamimigay 2.28. So dalawang beses siya, 2.58 naman itong ano. So ibig sabihin, nag-increase yung ano niya, eh. So yung dividends ano, yun yung nakaganda, eh. Kasi kung titingnan mo 'to si BPI dito, tingnan mo yung financial niya ano, yung ano nila ni BPI. So revenue pa-increase, eh, angat, eh. So ibig sabihin kumikita siya, earnings. So forecast nila nung ano 25 ay, kumita siya kaysa estimated. So estimated naman nila 12.56 ngayong 2026. Yung dividends naman, tingnan mo yung evidence, last payment yesterday. So umaangat yung dividends ano, eh, kasi 'pag malaki yung kinikita nila, malaki din yung ibibigay na dividends. So yan ang nakaganda dito. So kung meron kang account na ano kay BPI, online na siya, magbukas ka lang ng ano. So dito nga sa trading, PSA, meron si BPI. Ito yun siya. So click mo lang diyan yung ano, so hanapin mo yung open account. Yan siya, open account. Yan yung open account ng BPI. So click mo niyang open account. So ang meron sila dito ngayon yung existing BPI client pa lang. So kung kumbaga ibig sabihin niyan meron kang account kay BPI ano. So click mo 'yan. Tapos 'yun yung mga paghanda mo na ano, ihanda mo 'tong mga ano 'yan, requirements, passport, 'yan, picture, signatures, 'yan, selfie, maganda ka. Basahin mo lang 'yan siya, screenshot, post mo lang, basahin mo. Tapos i-click mo yung open account. So open account, yan siya. So yan yung ano, so kung meron ka ng ano, username, yung 'di ba may online user ka. So i-type mo tapos password yan, yung password mo sa pagbukas ng ano, tapos login ka na diyan. Wala kasi akong ano, eh. So login ka na tapos sundan mo lang yung mga requirements nila or mga steps. May sinasabi naman ng mga steps diyan, eh. So si BPI, ang target price pa rin natin dito kay BPI ay malapit na yung balikan, nasa 126 tayo, 100 na. So malapit na rin tayong kumita ano. So ang target is 147, 143 at 148. So
Itong si BPI kung nag-open ka ng ano, dito ka nakabili kay BPI sa mababa pa na presyo, so maliban sa dividends na matatanggap mo na siguradong tutubo, puwede pa ring, kumita ka. So, dalawang paraan siya. So, dividends tapos capital appreciation. Yung ibig sabihin, 'pag umangat yung presyo ano. So, ibig sabihin nito, itong dito ka nakabili 100 tapos, tumaas siya naging, 150. So, ibig sabihin yung share mo kumita siya ng, ₱50, 'di ba? So, gano'n lang 'yan, oh. So, kunwari may ₱5,000 ka, umpisa mo na ano, so divide mo 'yan sa share na 100, presyo. So, ibig sabihin meron kang 50, share. So, multiply mo 'yan sa dividends na 2.58, so meron kang 129 na tumubo, yung 5,000 mo tumubo na siya ng 129, 'di ba? Parang maliit lang pero dahil maliit pa lang naman ang ano mo. So paano 'pag, umangat naman yung presyo, 100 nabili mo tapos naging na-hit yung 150, so yung 50 shares mo, multiply mo lang din ng ₱50 na diferensya nila, 'di ba, sa pagbili mo at sa presyo na umangat na gusto mo siyang ibenta. So kumita na ng ₱2,500 din yung 50 share mo na 5,000, 'di ba? So yung 5,000 mo ngayon naging 7,500 na plus yung 129 na, so tumubo siya, 'di ba? So pero hindi mo 'yan kikitain kung sa savings ka lang. So, wala, kasi maliit lang naman yung savings talaga na interest ano, baka hindi pa umabot ng 1%. Yung mga digital na mga bangko merong medyo mataas-taas na. Ngayon may 3% gano'n. Pero, dito sa ano, at least dito sa stocks ay, kumikita ka. Dalawang beses ka kumikita kay BPI. So, Metrobank naman ay ito yung meron din tayong hawak dito kay Metrobank, nasa 74 tayo. So, ang presyo ngayon nasa 67, so malapit na tayong balikan ano. Dito tayo, ipit tayo pero hindi natin bininta, so hinayaan lang natin kasi babalik lang din naman na yung presyo, 'pag bumagsak umaakyat din 'yan ano. So, ito may ano ka, may dividends naman natanggap ako noong ano March, 3.5 yung ano ko, so meron akong hawak na 3,900. So, yung 3,900 ko na share, multiply mo ng 3.5, may natanggap ako dito. Malaki-laki, 13,000, 'di ba? Yung natanggap ko. Ang puhunan ko naman dito is, ano 'yan, kumbaga 74.91 times mo ng 3,900, so almost 300,000 yung share ko ang puhunan ko dito. So kumita ako ng, 13,000. Saan pa, 'di ba? Saan ka pa niyan? Walang magbibigay sa'yo na bangko diyan na nag-iipon ka lang. Ano mo 'yan. Kaya ngayon parang wala na akong savings do'n sa ano, sa bangko mismo, Dito na lang sa, mga stocks na lang nila. Sila na lang binibili ko. So 'yan yung ginawa kong savings, paraan na para at least kumikita. Basta paalala lang po na ang, ilagay niyong pera dito yung hindi niyo gaanong, kailangan ano. Kaya nga hatiin niyo yung savings kasi may tendency bumagsak talaga ang presyo. So, kaya 'pag umangat 'yan, kumita ka na, binta mo na, 'di ba? Take profit ka na. Para 'pag bumagsak, solve ka na, hawak mo na yung, kinita mo, yung profit mo. So, hintayin pa muna natin 'to si ano, so hindi natin bininta siya. Bago natin ibenta 'yan, yung dapat umangat tayo, naging ₱90 na 'yan. Yung broker natin 86, 95, 85 yung mga target price nila kay Metrobank. So, BDO naman, si BDO meron din tayong hawak dito, maliit pa lang ako kay BDO. Kasi buy and sell ako, So, kaya minsan 'pag may ekstrang pera, so binabalikan ko siya ano. So, nasa 138 tayo, nasa 132 na si BDO, malapit na siya ano. So, nagkunso-kunso siya diyan, nasa top na siya ng ating bullish flag ano, si BDO. So may tendency 'to na puwede din yang si BDO ay bumaba ano.
Puwedeng kasi try siyang mag-attempt diyan siyang ano, pero nahirapan siya i-brake. So, puwede din niyang bumaba down sa baba. Tapos puwedeng bumalik, konso-konso bago siya hataw ano, sa taas. So, pero sa ngayon bullish pa rin tayo kay BDO. Diyan pa rin 'yan ang ano natin, na aangat siya dun sa taas ano. So, long term naman ng ano natin, ng ano, ay 181, 177, 186 yung mga target price ng ating mga broker. Ibig sabihin nasa taas tayo. So, kasi ang ano ko naman din dito kay BDO ay nag-ano yan siya diyan, bullish flag ano. So, medyo magulo yung drawing na natin. So, tingnan mo 'to si BDO nung pandemic time 2020, 22, diyan lang siya 'no, pero 25, 24 umangat na siya, 'di ba? So, magkano ang inangat kung bumili ka nung time pandemic na yun, yung pira mo tumubo siya ng 100%. So, ibig sabihin kung may 10,000 ka na pira dito na ininvest, naging 20,000 na siya, 'di ba? So, gano'n lang naman 'yun, ano. Pero sa mga baguhan payo ko ano lang muna, invest lang muna kayo, bili lang muna tapos 'pag kumita saka lang niyo lang ibenta 'no. 'Pag hindi pa kumita hayaan niyo lang, dagdag lang kayo ng dagdag, kada sahod. Gano'n lang naman 'yan ang laro dito sa ating Philippine stock market dahil nga mabagal ano. So 'yan lang po, sana ay naintindihan niyo ang aking paliwanag. Huwag kalimutan mag-subscribe sa Uploador kung sa Pinas market o sa PSE ka nagte-trade ano. Kung sa US market ka naman, meron tayong channel, Doodle Goose to US market. So English de Carabao lang 'to dito, 'di ba, tutin, how. So kayo na bahala diyan, mag-subscribe din ano. Maraming salamat sa inyong tanan. Adios mi amigos, mi amigas, babus.